Okay, so buksan po natin dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yan. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yan, sabi dito, but godliness with contentment is great gain. So sabi dito sa Tagalog, ngunit ang pagiging makadiyos na may kapanatagan, ito ay ang pagkakaroon ng malaking pakinabang. So tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito at kami po ulit ay makakinig ng inyong salita. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, nawa kayo po yung may taas at gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento upang ito po ay maipahayag. Nawa ay bigyan niyo po ako ng wisdom sa pag-deliver ng inyong salita, Panginoon. Panalangin po namin ang lahat ng nakikinig, kayo po yung mangusap, ang Holy Spirit. Panginoon, nawa ay maging pakinabang po sa amin ito, Panginoon, at maging encouragement, Panginoon, sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pagkakasala. Linisin niyo po kami, Panginoon, upang kami po ay karapat-dapat. At ito po ang dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sabi dito, verse 6, verse 6, our 1 Timothy chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is great gain. Yan. So, kapag tayo daw ay magiging makadiyos or maging makadiyos, na may kapanatagan, ito ay magkakaroon o ito ay ang pagkakaroon ng malaking pakinabang. So, tayo ay nagkakaroon ng pagiging kontento kapag meron tayong Panginoon. So, dito sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon or tayo ay makadiyos, sinusunod natin yung ating o sinusunod natin ang utos ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng pakinabang dito sa mundo. At yung mapapansin natin na si Apostol Pablo, siya ay 'di ba, siya ay yung dati na soul na tawag ito, pinapatay niya or papatay siya ng mga tao or yung mga Kristiyano ay lagi niyang ano bang tawag doon, yung parang parang hindi niya pwedeng tawag ito, parang binablock niya yung mga Kristiyano na wag ipahayag. Yan. Pero dahil nakilala niya ang Panginoon, siya ay naghayag din ng sa kanyang salita. Yan. Pero sabi dito sa verse 6 na but godliness with contentment is great gain. So nung nakilala ni Saul ang Panginoon, siya ay nagkaroon ng pakinabang, 'di ba? Siya ay naglingkod sa Panginoon ng matapat. Kasi dati mayaman siya, ganyan, talagang meron siyang authority para gawin lahat. Yan. Kaya sabi rin dito sa Philippians chapter 4 verse 11. Yan. Dito sa time na to ay nagpapasalamat si Apostol Pablo. Nasabi niya dito sa verse 11, hindi ako nagsasalita dahil sa pangangailangan, sapagkat natutunan ko ang kasiyahan sa anumang kalagayan. So si Apostol Pablo siya ay hindi nagsasalita dahil sa kanyang mga pangailangan. Kumbaga, hindi niya sinasabi na siya ay binibless ng Panginoon, yan, kasi dahil merong pangailangan. Yan, hindi porket meron siyang ganito, meron siyang power, meron siyang pangailangan, meron siyang nakuha material things, siya ay nagsasalita. Sabi dito, sapagkat natutunan ko ang kasiyahan sa anumang kalagayan. So, kahit anong mangyari, kahit siya ay mawalan ng material things, siya ay kontento. Kasi natutunan niya na maging kontento sa Panginoon. Kasi yung time na parang siya ay naging mayaman siya. Pero natutunan niya, simula nung nakilala niya ang Panginoon, natutunan niya na maging kontento, maging masaya kung ano yung dapat. Yan. So dahil siya ay nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng kaisipan na yung kayamanan kasi ay nagkakaroon siya ng yung nagiging masama. Kaya nga sabi dito balikan natin dito sa
1 Timothy chapter 6 verse ano ba dito? Yung sa verse 6. Basahin dito sa verse 6 yan. Ngunit ang pagiging makadiyos na may kapanatagan, ito ay ang pagkakaroon ng malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at dahil dito ay maliwanag na tayo ay hindi makakapagdala sa anuman mula rito. Yan. So, dito, wala raw tayong maidadala sa langit, sa heaven. Kahit anong gawin natin, kaya hindi tayo pwedeng mag-ipon ng kayamanan dito. And in verse 8, kaya sa pagkakaroon ng mga pagkain at mga damit ay maging sapat na sa atin ang mga ito. Yan. So, masalong dinidiin ng Panginoon na hindi kailangan nating mahalin yung pera. Hindi natin kailangan mas ipunin para lang sa atin. So, sabi dito sa verse 9, subalit sila na nagnais na maging mayaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag at sa hangaring mangmang at mapaminsala siyang naglulubog sa mga taong patungo sa pagkawasak at pagkapahamak. So, ang yung pagiging nais na maging mayaman, sila ay natutokso at sila ay nahuhulog. Yung parang gusto kong maging mayaman, ganyan. Kasi pag mayaman ka na, may power, may authority ka. Kaya nga yung pera, money is king. Pwede kang pumatay ng tao kasi may power ka, may pera. Malakas yung talagang impact kapag may pera. Kayang-kaya mo siyang kontrolin yung isang tao. Kaya nga sabi dito sa last, na sila ay nahuhulog sa tukso dahil gusto nilang maging mayaman at sa bitag at sa kahariang mangmang at mapaminsala na siyang naglulubog sa mga taong patungo sa pagkawasak at pagkapahamak. So napapahamak yung mga tao kasi meron silang yung eagerness or yung parang gusto nilang maging mayaman. Kaya nga minsan yung mga tao, sila ay nagkakon na sila, yung nandadaya na dahil gusto nilang yumaman, ganyan. Ang hirap tingnan din yung isang tao na yung mayaman kasi yung gusto nilang yumaman, gumagawa na sila ng masama para mas kumita sila. Nilalakan nila yung tubo, ganyan. Pero sabihan ng Panginoon, tayo ay nakilala natin ng Panginoon na hindi maging ganun. Sabi dito sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng mga kasamaan. So, ang pag-ibig daw sa salapi ay ugat ng kasamaan. Kaya pag minahal natin yung pera, sigurado magiging masama tayo. And then verse 10, ituloy natin, na sa paghahangad nito ay nailigaw ang ilan palayo sa pananampalataya at tinuhog nila ang maraming pagdadalamhati ang kanilang sarili. Yan, dahil sa pagmamahal nila sa pera, sila ay bumagsak. And then sabi dito sa verse 10 or Hebrews chapter 13 verse 5, sabi dito, mamuhay kayo nang walang pag-ibig sa salapi at nasisiyahan sa mga bagay sa kasalukuyan sapagkat kanyang sinabi, kailanman ay hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. So, laging ina-advise or lagi tayong sinasabihan ng Panginoon na huwag nating ibigin yung pera. Kasi, mapahamak lang tayo. Kasi yung pera, money is a tool. Kailangan lang natin na gamitin ito ng maayos. And then, sabi dito, walang pag-ibig sa salapi, mamuhay kayo ng walang pag-ibig sa salapi at nasisiyahan sa mga bagay sa kasalukuyan sapagkat kanyang sinabi, kailanman na hindi kita iiwan. So, hindi tayo iwan ng Panginoon na once na tinakuran na natin yung pera, hindi natin minahal, ginamit lang natin siyang bilang tools, di ba? Kapag meron tayong tools sa bahay o sa mga motor, di ba, ginagamit lang natin. Ganoon din yung turing natin sa pera. Hindi natin siyang pwedeng mahalin. Yes, bago siya, itatago natin, pero wag nating mahalin. Parang iniingatan. Kasi nga, sabi dito ng Panginoon, hindi kita iiwan. Yung parang sarap sa pakiramdam na okay lang na kahit walang pera, basta meron pang kain, may damit, okay na. Kasi yun naman yung talagang buhay eh. Yung maging payapa, tapos simple lang. Yung kaysa yung mayaman, pero pagod naman, or yes, yung mayaman talaga, pagod. Yung parang ang sinasabi ko na yung kahit papano,
yung nakakain tayo ng maayos. Na kasi kapag mayaman kasi yung parang kaisipan kasi nila laging yung parang grind sila ng grind, hindi nila nakikita yung spiritual food nila, hindi nila napapakain kasi dahil yung gustong-gusto nilang maging mayaman. Yan. Pero sabihan ng Panginoon sa atin na meron nag-advise sa atin na ito okay lang kahit kung ano yung meron, yun muna. At laging pinapakita ng Panginoon sa atin na kailanman hindi tayo pababayaan. Kasi naging maayos yung ating kaisipan sa pera na ito, gagamitin ko to bilang tools, gagamitin ko to ng maayos, i-manage ko to ng maayos para hindi ko siya mahalin. Kasi kung mas minahal na natin, tayo mapapahamak. At sabi niya dito, at hindi kita papabayaan. So, encouragement sa atin na kapag ang Diyos yung inuna natin o yung kaisipan natin na ang Diyos yung lagi nating pagkakatiwalaan. Kasi talagang kung isipin natin, kulang na kulang talaga yung pera. Kahit sa mayayaman, di ba? Kahit malaki na yung business nila yan, malaki yung sales, pero in reality, kulang pa rin yan. Kumbaga, andito yung kita nila, expense, same lang yan. Parang yung iba, konti lang. Kasi pag malaki yung company, malaki rin yung expense. Ganoon din sa church. Pag malaki yung church, malaki rin yung expense. Same lang. Kasi sapat lang ang binibigay ng Panginoon sa atin. Pero kapag yung ino natin ng Panginoon, lagi natin siyang pinagkakatiwalaan, yung faith natin sa Kanya, mas lalong magiging blessing, mas lalong magiging magaan. Kasi hindi yung kaisipan natin na yung ibang tao na, sige, grind sila ng grind, trabaho ng trabaho para mas lumaki, tipid sila ng tipid para mas malaki. Pero yung sarap na yung kailangan nating mahalin ay yung parang yung i-enjoy yung buhay. Na kasi sometimes yung parang yung iba kasi parang ipon tapos tipid ganun. Tapos yung kanila, kasuotan nila, wala na. Kumbaga hindi nila na-enjoy yung buhay. Ganun. Pero sabihan ng Panginoon na yung sinasabi ng Panginoon dito na kailanman ay hindi kita iiwan at hindi kita papabayaan. Na laging pinupush sa atin Panginoon na okay lang yan, lagi kitang aalagaan, ganoon, na lagi kitang babantayan kahit anong mangyari. Basta magtiwala ka lang sa akin. Ganoon. At nawa tayong lahat ay yung tiwala natin sa Panginoon. Bagamat talagang sapat talaga yung binibigay ng Panginoon. Pero kapag inuna natin siya, nagtiwala tayo, manampalataya tayo sa Kanya, sobrang blessing. Sobra pa. Ganun. Yung sinasabi niya na sapat, yung parang ito lang yung buhay namin. Pero kapag nagtiwala tayo, nanampalataya sa Kanya, nagtiwala tayo sa Kanya, ay magiging blessing yung buhay natin. Magiging inspiration din ng iba kasi nagtiwala po tayo sa Kanya. Alright, so tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, marapong salamat sa inyong salita. Nawa ay maging blessing to sa amin, Panginoon. Ma-apply po namin sa aming buhay. Na kami po ay makontento kung ano yung meron, Panginoon. Nawa ay kayo pa rin, Panginoon, ang aming nagkakatiwalaan at hindi po yung pera, hindi po yung work, Panginoon. Andun pa rin, Panginoon, yung faith po namin sa inyo na gawin po namin yung tamang trabaho. Nawa, kayo po yung patuloy na mag-guide sa amin at maging masaya po kami, Panginoon, sa aming ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan na hanggang ngayon ay hindi niyo po kami pinapabayaan at binabantayan niyo po kami, inaalagaan. Nawa, kayo po yung patuloy na masustain yung mga pangailangan po namin, Panginoon, at maging malalim ang faith po namin sa inyo. Kayo pong mauna, Panginoon, kay Ma'am Raquel, nawa kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng sharp memory para po mapagtagumpayan yung mga problema at magawa ang mga trabaho pa na dapat. I pray na nawa kayo po yung mag-provide ng pangailangan po nila at si Winkle, bigyan po siya ng wisdom sa pag-aaral, and then si Sean and din si Giselle, Panginoon, nawa kayo po yung magbigay, Panginoon, ng wisdom para sila po ay makapagtapos, Panginoon, sa pag-aaral. Ingatan niyo po sila at kanyang kuya, nawa ay makilala po kayo bilang tagapagligtas at makapag-church at mabago po siya, Panginoon. We pray din, Panginoon, si Sir Joshua, kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-guide, magbigay sa kanya ng wisdom sa kanyang trabaho, nawa ay mas mag-improve pa at ang kanyang buhay, Panginoon, nawa ay meron po siyang takot po sa inyo at we pray din, Panginoon, na mas lalo niyang maintindihan ang Bible
at maging mas malapit po sa inyo, Panginoon. We pray ang kanyang family, kanyang lola, salong gumaling po siya, Panginoon, at po yung patuloy, mag-provide ng kailangan po nila, Panginoon, kung ano yung mga bills na mabayaran, nawa mabayaran po nila. At ang kanyang parents, kanyang papa, mama, nawa kayo po yung magbigay rin, Panginoon, ng lakas para po ay sila ay magpatuloy sa kanilang buhay at kayo po yung patuloy na mag-provide ng kailangan po nila, Panginoon, upang sustain yung buhay po nila at kanyang kapatid, Panginoon, sila Kuya Patrick at kanyang babae na kapatid nawa ay makapagtapos sa pag-aaral, Panginoon. At kayo po yung patuloy na maitaas ang inyong pangalan, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. At we pray, Panginoon, naming gagawin ngayong maghapon, nawa ay ilin niyo po kami, Panginoon, sa disgrasya. Yung mga plano pa namin ngayon nawa ay maging successful po ito. At kung mga may sakit, Panginoon, at nawa ay maging gumaling, especially, Panginoon, sa akin, nawa ay yung pakiramdam ko ay gumaling, Panginoon, sakit sa ulo, at makapag-focus, Panginoon, sa pag-aral ng iyong salita at sa trabaho, Panginoon. Kayo po yung patuloy na magbibigay ng idea kung paano pa namin to mas matapataas, mas maging blessing, Panginoon, itong business na to. Nawa kayo po yung maitaas at mapuri, Panginoon, sa anumang mga achievement po namin. At thank you, Panginoon, sa inyong blessing, kapayapaan, Panginoon, sa Jerusalem. Ito pa ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.